Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, nagsalita na nga po itong si Nartates, mga minamahal, tungkol nga po dito sa pag-aresto kay Pukis. Alam naman natin na pares din naman silang nagsilbi sa gobyerno. Itong si Pukis kasi, masyado siyang nagpakabobo, nagpakabulag, nagpaka-engot-engot dito sa mga Duterte. Ang akala niya ata, yung batas ang susunod sa kanya. Oo, ang akala niya mas mataas pa siya sa batas. 'Di ba? Na parang pwede niyang gawin lahat ng gusto niya, pwede niyang sabihin lahat pwede nang sabihin niya kahit masama na ito, nakakasira na ito. Akala niya okay lang, akala niya hindi siya papatulan ng gobyerno, pero mali kasi. Mga minamahal, yes, we have a rights. We have a freedom of the press. And also, I support criticism, mga minamahal. Sinusuportahan ko yung kritisismo ninyo. Walang masama sa akin dyan. As long as nasa tamang pamamaraan tayo. Please exercise the rule of law. Please exercise the check and balance. Diba? Exercise natin yung rights ng bawat isa. So ngayon, itong ginawa kasi ni Pukis na pananawagan kahit nga yung mga active personnel, sinasabihan niya na huwag nyo nang respetuhin ng gobyerno, tara na, halika na kayo, sumugod na tayo, ganyan-ganyan. Napakamali nun, diba? Literal na inciting to sedition or what do you call that? Inciting to rebellion, yung ginagawa ni Pukis. Medyo matapang lang kasi kapet ng mga Duterte. Tapos bigla-bigla mong sasabihin, hindi, political persecution to. Paano naging political persecution? Ang mga ginagawa mo, kitang-kita naman na meron kang nilabag sa batas. Diba? O sige, anyway, pakinggan natin tong sinabi ni Nartates, mga minamahal. That's the process. Walang personalan. Walang nilabag na batas sa ginawang pag-aresto kay retired Air Force General Romeo Poquis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang umaga para sa kasong inciting to sedition. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bago nangyari ang pag-aresto, nagkaroon muna ng masusing investigasyon bago isumite sa prosekusyon ng reklamo para mahanapan ng mga sapat na basihan sa pagkakaso. Nagugat ang kaso sa mga social media post ni Poquis na nanghihikayat Yan yung yan yung mali. Yung atapang sa social media, tapos kapag kayo ay nasampahan ng kaso, iiyak-iyak, sasabihin, hindi, political persecution to, ginigipit ako. Hindi tama yun, yung biglang acting like a victim yung atake ninyo kapag kayo ay nasukdulan na ng ng hustisya, 'di ba? Kapag ibinalik lang sa inyo yung ito yung dapat gawin mo kasi lumabag ka sa batas, 'di ba? Acting like a victim na yung atake ninyo. Nako, Diyos ko. sa publiko na lumaban sa gobyerno. Gayon din ang pakikipagpulong umano niya sa mga kapwa retiradong general para bumaligtad sa administrasyon at pangunguna sa isinagawang rally ng United People's Initiative noong November 16 at 17, 2025. Itong ating Philippine National Police. Ito ata yung inutusan talaga ni Chavit Singson ni Manong Chavit. O ngayon, gawin mo ulit ngayong February. Kasi meron talaga tayong napapabalitaan, mga minamahal. This upcoming February, magkakaroon ng one-time, big-time rally. So, dalawa nga yung yung pinuputok ng butchi nila, impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Tapos, itong one-time, big-time rally kapag hindi sila nag-succeed. Yung impeachment complaint, matagal kasi yung process noon, mga minamahal. Aabutin tayo ng siyam-siyam, diba? Dito naman sa destabilization plot na kanilang pinaplano, madali lang yan kapag mayroon talaga silang mga nauto. Kaya nga masama to diba? Dapat tanggalan to ng pensyon kung retired naman tong kupal na to. Tanggalan to ng pensyon. Diba? Taong bayan na nagbibigay sa'yo ng pera tapos mambabalahura ka lang, hindi ka marunong rumispet at sumunod sa batas. Alright. We uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral case that you have committed against this law, ang gagawin po ng PNP, of course, will gonna implement it without fear or favor. Ngunit para sa kampo ng retiradong general, nalabag ang karapatan ni Poquis na magabayan at makausap ang kanyang mga abogado. Kanina sa NAIA Terminal 3, balak sana makipagpulong ni na Attorney Ferdinand Topacio sa kanilang kliyente, ngunit bigo ang mga ito na makalapit.
kanina po sa airport, repeatedly, we demanded that the police Alam niyo, sa madaling sabi, magkaso na lang kayo pabalik. Ganon lang kabilis. Magkaso kayo pabalik sa mga kapulisan kung meron man talagang nilabag ang mga kapulisan sa rights ni Pukis. Ganon lang yun, mga minamahal, di ba? Napansin ninyo, ang abogado niya si Topacio. Lahat ng hinawakan ni Topacio, mga minamahal, talo. Diba? Lahat ng hinawakan ni Topacio, talo. Oo, kawawa yung kliyente ni Topacio, mga minamahal. Lahat nakukulong, oo. Actually, yung rebellion, walang ano ata yun eh. Walang bail. Tama ba, mga minamahal? Walang bail, no? So, sabi dito, aminin mo na, Atty. Topacio, kasi lahat ng kliyente mo nakulong. Uy, oo, si Digong, nakulong. Si Kibuloy, nakulong. Si Cassandra Leong, nakulong. Diba? Si Alice Go, nakulong. Ay, hindi, si Cassandra Leong, hindi niya kliyente, pero nagtatago. Diba? Pero yung kapatid niya, no, si Sheila Go, nakulong din. So, ay nako. Anyway, mga minamahal. Tama lang yan. Nasampahan ng kaso itong si Pukis para nang hindi na siya umuulit. Kasi sobra na yung pagiging fake news peddler. Sobra-sobra na, tama na, hindi na to tama eh. 'Di ba kaya dapat turuan din siya ng ng leksyon. 'Di ba? Oh, ano yung masasabi niyo dito, mga minamahal? Alam naman natin na lahat ng tao ang ibang tao nabubulag sa pera. Hindi natin alam, mukhang malaki ata yung bigayan, diba? Kaya nagsasalita ng mga libelous or baka naman mayroong tao sa likod kaya hindi natatakot, diba? Vlogger ka pa man din, oo. Ang sipag mong magbigay ng moral lesson, tapos bukod sa nagbibigay siya ng moral lesson, yung vlogger na yan, mahilig din yan manakot. Mahilig din yan mag-label na masama ang dilawan, kalaban, ganyan-ganyan. O ngayon, nasampahan ka tuloy ng kaso. Tapos sasabihin nyo, set up, fake news, political persecution, di ba? Anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Okay. Wala akong nababasa ang mga comment okay naman, yung mga comment. Deserve naman daw nito Pacquiao yan. Pati ng kanyang kliyente. Alright, sige. It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga Team Replay, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Lumipat kasi tayo ng panibagong kondo, kaya kailangan natin, mga minamahal, ng nagpapakabit ulit tayo ng internet. Kapag okay na, magla-live na naman tayo. Siyempre, dumaan yung holiday season, diba? Nagkaroon ng tawag dito. Siyempre, nasa peak pa ng holiday yung mga kababayan natin. At ngayon, coming back from work pa lang naman sila. Kaya, madaming clients. So, alright. Again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.